kamusta na po pala ang nangyaring budget or nagaganap na budget ngayon or magaganap na budget sa Kongreso? Nagsimula kami nung Monday. Opo. At may dalawang issue ako na ni-raise doon. Okay. Number one is yung budget ng House of Representatives, yung budget namin mismo. Hindi siya dumadaan sa parehong proseso na pinagdadaanan ng ibang mga ahensya. Okay. Kasi yung ibang mga ahensya, dalawang stage siyang pinagdadaanan nila. Isa yung budget hearing doon sa committee, which is pre-plenary. Ibig sabihin, bago pumasok sa plenaryo. No? At pangalawa is yung sa plenaryo. Kaya question ko, dahil yung budget ng House of Representatives, diretso na sa plenaryo. Ang malaking pagkakaiba ng dalawa, dahil doon sa pre-plenary o doon sa committee, doon yung napapanood ng ating mga kababayan na ang mismong tinatanong ng mga congressman ay yung cabinet secretary. Kasi doon sa budget hearing sa committee level, pwede magsalita yung cabinet secretary. Ngayon, pagdating sa plenary, di ba hindi na pwede magsalita yung cabinet secretary na doon lang sila sa likod at ang sumasagot is yung vice chairman ng Committee on Appropriations na assigned to defend that budget. So bakit napakahalaga ng pre-plenary muna? Kasi sa pre-plenary, doon pinapaliwanag ng lahat ng nagpepresenta ng budget is kung paano ginastos yung previous budget, for example, this year, papaliwanag nila kung paano nila ginastos yung 2025 budget, ano ang status ng 2026 budget na kanilang ginagastosan, at pinakamahalaga is ano ang plano at programa nila for 2027 kaya sila humihingi ng ganitong halagang budget, di ba? So, parang, para maintindihan ng ating mga kabayan, parang ano yan parang yung anak mo na magpapasukan, hihingi sa'yo ng panggastos, siyempre ang unang tatanungin mo is, paano ba ginastos yung budget ng isang taon? Allowance, na gano'n. At tapos, tanong mo ngayon, kamusta ba yung pag-aaral mo ngayong taong to? Ngayon, pag nasagot na yan, tsaka mo na sasabihin, sige, magpatuloy ka ng pag-aaral kasi maayos naman yung ginagawa mo. Kung hindi pumapasok yun, malamang sabihin mo, huwag ka muna mag-enroll, diba? Yes. So, walang resulta. So, ganun po yun. So, ang masama doon sa House, hindi na sila dumadaan sa prosesong yun. Lumalaktaw na nila at pagdating sa plenaryo, sasabihin na lang nila, ito'y kailangan budget for 2027 without explaining paano ginastos yung 2025, paano yung ginagastos yung 2026, at ano ang plano at programa kahit kailangan yung budget na yon. At number one yan. Number two, napakalaki kasi na dinadagdag ng budget ng House. Doon sa proposed NEP noong 2025, 16 billion ang NEP. Pero nadagdagan na 17 billion. So umabot ng 33 billion yung budget ng House. Ang problema pa doon, mas malaki yung dinagdag kaysa doon sa original. Doon sa original budget. Ngayon, pagdating sa 2026, ganun din, 16 billion, dinagdagan ng 10, so naging 26 billion. So ang lalaki ng halaga di ba? So dapat ipaliwanag yan sa pre-plenary, doon sa committee level. Pero ayaw nila. Yun nga. So, kulang talaga po tayo sa transparency. Yes. Cathy, and di ba kung ayaw natin ng corruption, dalawang bagay ang mahalaga. Accountability, pero hindi mangyayari accountability kung walang transparency. So lahat ng bagay, kung lalabanan natin yung corruption, dapat magsimula sa transparency para we can hold these people accountable, tsaka natin malilimit o mahihinto yung corruption. Kaya lang doon pala sa transparency, ayaw nila maging fully transparent doon sa budget mismo namin as House of Representatives. Pero gusto nila, yung ibang mga ehensya sumunod sa prosesong gano'n. So may double standards, di ba? Ibig sabihin, dapat pareho ang pamantayan sa sarili namin at doon sa mga humihingi ng budget na maaprubahan doon sa House of Representatives. At dapat mas more nga. Na mas tama ka. I mean, at the very least, dapat pantay. Pero since kami ang nag-a-approve, para mas mataas yung moral authority mo, dapat walang double standards. Yes, tama naman po. Kasi po, di ba yun nga yung nagiging problema sa NEP? Kasi walang documents, no? Hindi nila, paano nyo yan ino-audit? Wala talaga? Hindi, yun nga kaya napakahalaga. Kasi yung NEP, libro siya na puro numero. Puro numero. Walang explanation ng mga programa, proyekto. So kaya napakahalaga ng pre-plenary budget dahil magpipresenta talaga yung mga secretary doon sa kanilang mga
nagawa noong nakaraang taon, yung ginagawa sa kasalukuyang taon, at yung mga plano nila para sa ating mga kababayan, kaya kailangan nilang gumastos ng ganitong halaga. Oh, wow. So kaya dyan po din, Kong Toby, pumapasok yung mga insertions. Hindi, later on Hindi pa yun. Later on pa yun. Sa BICAM pa yun. Okay, BICAM sa pa yun. BICAM pa yun. Medyo huli pa yun sa proseso. okay. Ito na, nandito pa lang tayo sa step 1. Okay, okay. So ngayon po, pagkatapos yan, ano ho yung susunod na ginagawa ninyo? Kung kunwari, yung sa NEP, paano ho yan, kunwari na pag-uusapan, na aprubahan, tas bago pumunta siya ng BICAM, bago siya So ganito po yan. Ang mangyayari pagkatapos ng number 1 step, no? Committee hearing, budget Yes. briefing. Okay. Number 2 step is yung plenary. Okay? Number 3 step is yung amendments, proposed amendments. Na dati nakatago yung amendments sa small committee. Ngayon, last year, simula nung pinilit natin, ako yung nagpumilit dyan na dapat Yes. walang small committee, ipropropose yung amendment sa plenaryo. Okay. Pagkatapos ng amendment, pagbubotohan yan ng second reading. Pagkatapos ng second reading, pagbubotohan ng third reading. Okay. At yung resulta nun, yung maa-approbahang version, ang tawag po doon is House General Appropriations Bill. HGAB for short. Yes. Pagkatapos ng HGAB, magpapasa rin yung Senate ng kanilang version. Yung Senate General Appropriations Bill. Yes. No? Since hindi naman siya magiging pareho, lahat naman ng batas na pinapasa na hindi pareho, kailangan dumaan sa BICAM. So kung ano yung mga bagay na magkakaiba, yun ang i-reconcile ng House panel at saka ng Senate panel para mag-agree sila kung ano yung magiging final version ng General Appropriations Bill. Ngayon, pag yung General Appropriations Bill na finalize ng dalawa at nagkasundo sila na yung mga hindi pinagkakasunduan ay mapagtugma nila, yun naman ang papadala sa Malacanang para pirmahan ng presidente at siya ang magiging General Appropriations Act. Yun Okay. po. So mahaba po yung proseso niya. So yung BICAMs, papasok siya, yung bicameral committee. Iyan yung maliliit na grupo like yung House of I think Representatives. 11 yata sa House, 11 yata sa Senate. Hindi ko sure yung number kasi never ako naging BICAM eh. So pag More or after less. na, ano una GAA BICAM? Hindi, BICAM muna, Okay, then BICAM muna. Opo. Pag nag-agree sila, yun ang magiging General Appropriations Bill. Okay. Pag napirmahan na ng presidente, tsaka pa lang siya magiging General Appropriations Act. Ayan mga kababayan, kaya tayo nagtatanong para at least matuto tayo bilang mamuyang Pilipino at nagpapasalamat tayo kay Kong Toby Tiangco na nagpapaliwanag dito. Yes. So, after nun, yung GAA, sino ho talaga yung nagdidesisyon dyan na para maaprubahan? Kasi ang dalawa yan eh, yung House Speaker at saka Senate President usually. Hindi, ganito. Yung GAA, okay, pag naging General Appropriations Bill siya na dumaan na sa BICAM, Opo. okay, pupunta siya sa presidente. Okay. Yung presidente now can check whether meron siyang ayaw na items, pwede niyang i-line item veto. Yun yung ginawa last budget na may mga items doon, tinanggal niya. Nasabihin niya, ito, hindi dapat, bago niya pirmahan. Ngayon, pag napirmahan na niya, magiging General Appropriations Act. Pag naging General Appropriations Act, yun ay i-implement ng gobyerno, ng mga proyekto.